Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2419-28. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Batay sa sinaunang alamat sa lupa, ang mga disipulo ng Celestial Master Sect, na itinatag ni Celestial Master Zhang Daoling, ay dalubhasa sa mga pag-atake ng kulog. Mukhang totoo nga. Naisip ni Alvin sa sarili nang makita niya ang kidlat na nakakabit sa espada ni Aiden. Nakita niya na ang Saint Origin ni Aiden ay naglalaman ng mga katangian ng kidlat na nagpapahintulot sa kanya na madaling ipatawag ang kidlat. Patuloy na nag-iisip si Alvin sa loob, batay sa poster ni Aiden, malamang na isa siyang Dao cultivator. Bukod dito, sa sinaunang alamat mula sa aking nakaraang buhay, ang mga disipulo mula sa Celestial Master Sect ay, sa pangkalahatan, mga paring Daoist. Kidlat. Sigaw muli ni Aiden. Boom! Boom! Nagsimulang dumagundong ang kulog sa kalangitan bago tumama ang isang kidlat. Ang kidlat ay kasing kapal ng isang malaking puno. Ang puwersa nito ay napakalakas. Bukod dito, ang bilis at katumpakan nito ay napakataas. Tinamaan nito ang lugar kung saan si Alvin at ang kanyang mga kasama ay parang isang dragon. Sabay na bulalas ni Nympha at Luna nang makita nila ang kidlat na tumatama sa kanilang direksyon. Ang mga nakakaaliw na salita ni Alvin ay umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga sa tamang oras. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo masasaktan ng kidlat na ito. Boom! Boom! Patuloy na dumadagandong ang kulog sa kalangitan habang sa wakas ay natunton na ng kidlat ang pakay nito. Papunta ito kay Aiden na parang lalamunan siya nito. Ang kidlat na ilang beses na mas malaki kaysa kay Aiden ay may dalang nakakatakot na kapangyarihan habang naghahanda itong tumama kay Aiden habang patuloy na iwinagayway ni Aiden ang kanyang Thunder Sword sa itaas ng kanyang ulo. Ang sumunod na eksena ay ikinagulat ng lahat. Nang ang makapal na kidlat ay tumama sa Thunder Sword, agad itong sinakmal ng espada na parang isang gutom na bata. Nagsimula itong maglabas ng nakasisilaw na lilang liwanag matapos nitong tuluyang masipsip ang kidlat. Ugong! 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 Ang mga lilang kidlat na nakapalibot sa mga espada ay umugang ng malakas sa sandaling ito. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang makita niya ito, ang pamamaraang ito. Malinaw niyang naramdaman ang malakas na resonansya sa pagitan ng espada ni Aiden at ng langit at lupa. Batay dito, masasabi niyang si Aiden ay malamang na isa sa mas malalakas na cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Dahil sa pag-unawa ni Aiden sa langit at lupa at sa kanyang kaugnayan sa kidlat, ang kanyang Celestial Ascension Tribulation ay dapat na malapit na. Tama ang kidlat. Sigaw muli ni Aiden. Ang mga mata ni Nympha at Luna ay nakatuon sa Thunder Sword ni Aiden sa sandaling ito. Itinaas ni Aiden ang Thunder Sword bago niya ito tinaga pababa sa buhawi ng buhangin. Swoosh! Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng sigaw ng espada. Iba ang sigaw ng espada ni Aiden sa sigaw ng espada ni Alvin. Malinaw at dalisay ang tunog ng sigaw ng espada ni Alvin samantalang ang sigaw ng espada ni Aiden ay naglalaman ng mahinang dagandong ng kulog. Boom! Boom! Nang hiwain ni Aiden ang kanyang espada, nagkaroon ng pagsabog ng liwanag. 9 na kidlat ang lumabas mula sa espada na parang 9 na lilang dragon na worm. Ang 9 na kidlat na ito ay nagtagpo at naging isang napakalaking kidlat bago ito tumama sa desyerto ng may kabangisan. Ang liwanag ay nakasisilaw na napakaliwanag na kahit si Alvin ay napilitang pumikit. Boom! Boom! Nakapikit pa rin sina Alvin at ang dalawang babae nang may umalangaw-ngaw na ingay mula sa ilalim ng kanilang mga paa. Kasabay ng ingay ay isang malaking shockwave. Gayunpaman, ang shockwave ay mabilis na napigilan ng Thunder Sword ni Aiden. Bumuhos! 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 Matapos hamupa ang nakakabinging ingay na iyon, tila nawala rin ang bagyong buhangin. Nakita ni na Alvin at ng kanyang mga kasama ang isang higanteng hukay sa gitna ng desyerto. Nakita rin nila ang isang malawak na palasyo na nakatago sa higanteng hukay. Isa ba itong palasyo sa ilalim ng lupa? Pagkasabi ni Alvin, kusang bumukas ang palasyo ng mga tarangkahan na parang sinasalubong sila. Bago pa sila makabawi ng katinoan, isang boses na puno ng sigla ang umalangaw-ngaw mula sa palasyo.
Nagulat sina Nympha, Aiden, at Luna at bahagyang napakunot ang noo ni Alvin. Paano nila mapapanatili ang kanilang kahinahunan sa sandaling ito? Mga binata, binabati kita. Nakarating na kayo sa iniwan kong imbakan ng kayamanan na nasa ranggo ng langit. Ako si Levi, at kilala rin ako bilang ermitanyo ng Green Lotus. Isa akong espada celestial. Nagliwanag ang mga mata ni Nympha, Aiden, at Luna nang marinig nila ang mga salitang ito. Labis silang nagulat. Taguan ng kayamanan na nasa ranggo ng langit na naiwan ng isang sword celestial. Mukhang pambihirang lugar ito. Naisip ni Nympha sa sarili. Nawala ng kontrol si Alvin saglit. Levi. Ang ermitanyo ng Berdeng Lotus. Espada langit nun. Sa kanyang nakaraang buhay, may isang sikat na makata sa kasaysayan na nagngangalang Levi, ang ermitanyo ng Berdeng Lotus. Bukod sa pagiging isang sikat na makata, isa rin siyang mahusay na eskrimador. Kayang patayin ng mga walang kapantay na espada ang isang tao sa loob lamang ng 10 hakbang. Lumaban sila para sa hustisya ng walang hinihinging kapalit. Ito ay isang tula mula kay Levi. Nagkataon lang na ito rin ang paboritong tula ni Alvin. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin habang iniisip niya, ito ba si Levi, ang Levi pa rin ba sa kasaysayan ng aking nakaraang buhay? Sa nakaraang buhay ni Alvin, ang Journey to the West ay isang kathang-isip na isinulat batay sa mitolohiya tungkol kina Sun Wukong at Pigmount. Gayunpaman, si Levi ay isang totoong tao sa kasaysayan mula sa dinastiyang Tang. Base sa tagal ko nang nasa Saint Province Realm, parang si Levi ay mula 1,000 taon na ang nakalilipas. Matagal nang umiiral ang Beyond Heaven Secret Zone. Pumunta rito si Senior Berting daan-daang libong taon na ang nakalilipas at nakuha ang mana mula sa isang great overarching golden celestial na isa ring sword cultivator. Isang sword cultivator. Nalito si Alvin habang iniisip niya ang sarili. Bulalas ni Aiden, Levi. Ang ermitanyo ng Green Lotus. Ang espada celestial. Siya ba ang sikat na Green Lotus Sword Saint mula sa ating Yanhuang Realm 1,000 taon na ang nakalilipas? Agad na nakakuha ng atensyon ni Alvin ang mga sinabi ni Aiden. Gayunpaman, nalilito pa rin siya. Ang Beyond Heaven Secret Zone ay nagbukas daan-daang libong taon na ang nakalilipas. Aiden, sinabi mo ba na ang Yanhuang Realm ay mayroong Green Lotus Sword Saint 1,000 taon na ang nakalilipas? Tanong ni Alvin nang may nagniningning na mga mata. Tumango si Aiden bago niya sinabi sa magalang na tono, ang Green Lotus Sword Saint ay nakatira sa iisang bayan kasama ang ating Celestial Master Sect. Ang planet Yanhuang. Isa siyang henyo noong panahong iyon. Bagamat kulang ang planet Yanhuang sa heaven at spirit energy, nag-cultivate siya hanggang sa makaalis siya sa lugar na iyon. Inabot siya ng wala pang 100 taon para malampasan ang Celestial Ascension Tribulation at umakyat sa isang Devata Realm. Kinikilala siya ng lahat bilang ang pinakanatatanging henyo sa loob ng 10,000 taon sa planet Yanhuang. Sandali munang tumigil si Aiden bago nagpatuloy ng may pananabik kung ang taong umalis sa palasyong ito sa ilalim ng lupa ay tunay na Green Lotus Sword Saint, nangangahulugan ito na isa na siyang Great Overarching Golden Celestial. Tanging isang Great Overarching Golden Celestial lamang ang makakapag-iwan ng treasure vault sa Beyond Heaven Secret Zone. Patuloy na bumulong si Aiden sarili, Levi ang pangalan niya. Tinatawag din siyang ermitanyo ng Berdeng Lotus. Siya nga iyon. Siya nga iyon. Napakatalino. Siya nga ay naging isang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial sa loob ng 1,000 taon. Teka lang. Hindi napigilan ni Alvin ang putol ni Aiden na lalong nagiging excited. Aiden, ang Beyond Heaven Secret Zone ay matagal nang umiiral. Ang huling pagkakataon na ito ay nagbukas ay daan-daang libong taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, si Levi, ang ermitanyo ng Green Lotus, ay isa lamang ordinaryong tao 1,000 taon na ang nakalilipas. Paano niya nagawang mag-iwan ng kayamanan sa lihim na zona daan-daang libong taon na ang nakalilipas? 2,420. Ang sinaunang makata, si Levi, ay isang figure mula 1,000 taon na ang nakalilipas sa mundo kung saan dating naninirahan si Alvin. Gayunpaman, ang Beyond Heaven Secret Zone ay matagal nang umiiral, marahil milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Ang Beyond Heaven Secret Zone ay huling nagbukas daan-daang libong taon na ang nakalilipas. Imposibleng iwan ni Levi sa mundo ang kayamanang ito dito batay sa timeline.
Si Aidan, na nalito sa mga sinabi ni Alvin, ay nagtanong, Alvin, hindi mo ba alam na bukod sa mga tao mula sa 5 mundane realms, ang Great Overarching Golden Celestials ay maaari ring makapasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Bukod dito, maaari silang makapasok kahit kailan nila gusto. Ang mga Great Overarching Golden Celestial mula sa Devata Realms ay maaari ring makapasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Mayroon bang noong bagay? Natural na nagulat si Alvin dahil hindi niya alam ang tungkol sa bagay na ito. Sa katunayan, hindi niya nga alam ang tungkol sa Beyond Heaven Secret Zone bago niya ito pinasok. Akala niya ay tinatawag itong Sword Saint Secret Zone at naiwan ito ni Sword Saint Berting. Ganon din ang pagkagulat ni Nympha nang marinig niya ito habang si Luna ay nanatiling tahimik na parang alam na niya ang lahat ng ito. Ang Beyond Heaven Secret Zone ay isang daluyan para sa mga Great Overarching Golden Celestial upang makahanap ng mga tagapagmana para sa kanilang mga mana. Ang dahilan kung bakit ang kaharian na ito ay napakatatag na kahit ang 9 Tribulation Bodiless Celestials ay hindi man lang makapag-iwan ng butas sa kawalan ay dahil ang lihim na sonang ito ay nilikha ng isang Great Overarching Golden Celestial, paliwanag ni Aidan, bagamat ang katatagan ng kaharian ay hindi maihahambing sa Devata Realms, mas nakahihigit pa rin ito kaysa sa mga mundane realms. Natuklasan ni Alvin kanina na ang sikretong sona ay talagang napakatatag noong umatake siya kanina. Nagpakawala siya ng isang atake na maihahambing sa lakas ng isang 6 Tribulation Bodiless Celestial kanina upang patayin si Draco, ngunit ang atake ay hindi nag-iwan ng anumang bitek sa kawalan. Kahit ang isang 9 Tribulation Bodiless Celestial ay hindi makakapag-iwan ng kahit isang maliit na bitek sa kawalan. Kung tutuusin, kung kaya nila iyon, mawawala ng halaga ang mga susi sa Beyond Heaven Secret Zone. Ang mga dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial at ang mga mas malalakas ay karaniwang napaka-espesipiko at may mataas na mga kinakailangan para sa kanilang mga disipulo. Kung hindi sila makahanap ng mga disipulong kontento sila sa mga Devata Realm, hindi pangkaraniwan para sa kanila na bumaling sa mga Mundane Realm. Ito ang dahilan kung bakit umiiral ang Beyond Heaven Secret Zone. Sa katunayan, ang ating 5 Mundane Realm ay hindi lamang ang mga Mundane Realm na konektado sa isang Beyond Heaven Secret Zone. Karamihan sa mga Mundane Realm ay konektado rin sa isang Beyond Heaven Secret Zone. Dahil napakaraming Mundane Realm, hindi mahirap hulaan na marami ring Beyond Heaven Secret Zones. Patuloy ni Aidan sa matiyagang pagpapaliwanag, ang Beyond Heaven Secret Zone na ito na ating kinaroroonan ay babukas lamang minsan bawat daan-daang libong taon. Bukod dito, mayroon lamang isang mana mula sa isang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial. Nangangahulugan ito na isang tao lamang ang makakakuha ng mana mula sa isang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial bawat daan-daang libong taon. Isipin ang kaguluhan kung walang mga Beyond Heaven Secret Zone. Mahirap para sa mga dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial na mahanap. Mga tagapagmana sa lahat ng makamundong larangan. Natigilan si Alvin sa mga sinabi ni Aidan. Ang bawat Mundane Realm ay konektado sa isang Beyond Heaven Secret Zone. Dati, sinabi sa kanya ni Elder Hal na mayroong 81 Devata Realms, ngunit napakaraming Mundane Realms. Kahit na ang isang Beyond Heaven Secret Zone ay konektado sa ilang Mundane Realms ng sabay-sabay, ang bilang ng Beyond Heaven Secret Zones ay tiyak na napakarami. Noong una ay hindi praktikal para kay Alvin nang malaman niya na ang Beyond Heaven Secret Zone ay magbubukas lamang minsan sa bawat daan-daang libong taon at isang tao lamang ang makakakuha ng mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial. Gaano kaya kahirap para sa isang Great Overarching Bodiless Celestial na maghanap ng tagapagmana sa ganoong paraan? Gayunpaman, nang malaman niya na ang bawat Mundane Realm ay konektado sa isang Beyond Heaven Secret Zone, napagtanto niya na hindi ito kasing impractical ng inaakala niya. Tutal, mataas ang bilang ng mga Mundane Realm. Nangangahulugan ito na mataas din ang bilang ng Beyond Heaven Secret Zone. Sino ang mag-aakala kung mayroong daan-daang libo, marahil milyon-milyon, ng Beyond Heaven Secret Zones dyan? Kung mayroong daan-daang libong Beyond Heaven Secret Zones, nangangahulugan ito na kahit na ang mga Secret Zone ay magbubukas lamang minsan sa 100,000 taon at isang tao lamang ang makakakuha ng mana, nang sama-sama, nangangahulugan ito na mayroong isang tao bawat taon na makakatanggap ng mana. Kung mayroong 1,000,000 Beyond Heaven Secret Zones, nangangahulugan ito na mayroong 10 lalaki na magmamana ng mana sa isang Secret Zone bawat taon. Ang bilang ng mga tagapagmana ay medyo mataas kung kalkulahin sa ganitong paraan.
Sa makatuwid, hindi na praktikal para kay Alvin ang pamamaraang ito. Sa wakas ay nagsalita muli si Aiden, sa makatuwid, ang Green Lotus Sword Saint, hindi, dapat ko siyang tawaging Green Lotus Sword Celestial, ay may mataas na posibilidad na maging Levi mula sa planetang Yanhuang. Hanggat siya ay naging isang great overarching Golden Celestial na, walang dahilan para hindi niya maiwan ang kanyang mana rito. Habang pinag-uusapan iyon, tinitigan ni Aiden si Alvin at natatawang nagtanong, Alvin, hindi mo iisipin na ang palasyo sa ilalim ng lupa na nasa harap natin, ay may naiwan na mana mula sa Green Lotus Sword Celestial na si Levi, di ba? Maya-maya, nanliit ang mga mata niya habang nagtatakang tinanong si Alvin, Alvin, hindi mo iisipin na ang mana mula kay Levi, ang Green Lotus Sword Celestial, ay nasa palasyo sa ilalim ng lupa, di ba? Naguluhan si Alvin sa tanong ni Aiden. Hindi ba't dito iniwan ng Green Lotus Sword Celestial ang kanyang mana? Gayunpaman, batay sa mga salita ni Aiden, tila hindi ito ang nangyari. Siyempre hindi. Umiling si Aiden. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Levi kanina? Sinabi niya na ito ay isang imbaka ng kayamanan na nasa ranggo ng langit na naiwan niya. Hindi ba't ang mana ay matatagpuan sa isang imbaka ng kayamanan na nasa ranggo ng langit? Tanong ni Alvin. Sandali na nawala ng malay si Aiden dahil sa kamangmangan ni Alvin. Talagang nagtaka siya kung paano nakapasok si Alvin sa Beyond Heaven Secret Zone kalahating taon na ang nakalipas. Gayunpaman, matyaga pa rin niyang ipinaliwanag ang lahat sa kanya. Hindi mo alam ang tungkol sa mga Heaven Rank Treasure Vault. Bueno, sa Beyond Heaven Secret Zone, bukod sa lokasyon ng mana mula sa isang great overarching bodiless celestial, mayroong 3 uri ng mahahalagang lugar. Isa na rito ang mga human rank treasure vault. Iyon ang mga lugar na napuntahan natin kanina. Ang ganitong uri ng treasure vault ay naglalaman lamang ng mga klon na humahantong sa mana mula sa isang great overarching golden celestial. Pagkatapos noon, naroon ang mga earth rank treasure vault. Dito matatagpuan ang mga celestial supreme treasure. Sa pangkalahatan, mayroon lamang isang Celestial Supreme Treasure sa bawat Earth Rank Treasure Vault. Ang mga treasure vault na ito ay protektado ng mga formation. Panghuli, bukod sa lokasyon kung saan matatagpuan ang mana, ang mga Heaven Rank Treasure Vault ay mga lugar na naglalaman ng pinakamahalagang kayamanan. Bago pa man malaman ni Aiden na si Levi ang nag-iwan ng treasure vault na ito, tuwang-tuwa na siya nang marinig ang mga salitang, isang Heaven Rank Treasure Vault. Ipinagbabawal din ba ng mga Heaven Rank Treasure Vault ang pagpasok dito ng mga bodiless celestial katulad ng mga Human Rank Treasure Vault at ang lokasyon ng mana mula sa isang great overarching golden celestial? Ibig sabihin ba nito ay makukuha lamang ng mga bodiless celestial ang Celestial Supreme Treasure mula sa mga Earth Rank Treasure Vault? Mukhang wala naman silang gaanong mapapala rito. Bueno, hindi naman lubos na mali ang sabihing wala silang gaanong mapapala rito. Tutal, kung matuklasan nila ang lokasyon ng isang Heaven Rank Treasure Vault o ang lokasyon ng mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial, maaari pa rin silang maghintay sa labas at maghanap ng pagkakataong agawin ang kayamanan mula sa mga mas mahihina kaysa sa kanila. Isang nag-aalalang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Aiden nang magsalita siya tungkol dito. Nang makita niya kung gaano kawalang bahala ang hitsura ni Alvin, natatakot niyang ipinaalala sa kanya, Alvin, hindi mo maaaring maliitin ang mga bodiless celestial na pumasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Marami sa kanila ay 7 and 8 Tribulation bodiless celestials. Mayroon pang ang 9 Tribulation bodiless celestials. Bahagyang nabasag ang kalmadong mukha ni Alvin nang marinig niya ang mga salitang 9 Tribulation bodiless celestials. Nagtanong siya, mayroon bang 9 Tribulation bodiless celestial sa Yanhuang Realm? Siyempre naman. Walang pag-aalinlangang sagot ni Aiden. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin nang marinig niya ang mga sinabi ni Aiden. Kung tutuusin, ibang usapan na ang malaman ang tungkol sa 9 Tribulation bodiless celestials at ang posibilidad na makilala ang isa. 2,421. Ang mga 9 Tribulation bodiless celestial ay napakabihirang maging isang 9 Tribulation bodiless celestial. Tutal, napakahirap maging isang 9 Tribulation bodiless celestial. Napakakaunti lang ng mga 8 Tribulation bodiless celestial na makakapasa sa ika-9 na bodiless celestial tribulation para maging isang 9 Tribulation bodiless celestial.
Dahil dito, inakala rin ni Alvin na ang iba pang mga mundong kaharian ay may kakulangan din ng 9 Tribulation Bodiless Celestials. Natural lang na natigilan siya nang malaman niya mula kay Aiden na mayroong 9 Tribulation Bodiless Celestials sa Yanhuang Realm. Mas lalo siyang natigilan nang sabihin sa kanya ni Aiden na ang Yanhuang Realm ay mayroon lamang higit sa isa o dalawang 9 Bodiless Celestials. Natagalan bago siya bumalik sa kanyang katinoan. Maya-maya, tumingin siya kay Aiden na may bahid ng takot sa kaibuturan ng kanyang mga mata habang nagtatanong, "Di totoo ba ang sinabi mo?" Siyempre naman. Buong kumpiyansang sagot ni Aiden, "Isantabi na lang ang lahat, ang Celestial Master Sect ko lang ang may 9 Tribulation Bodiless Celestial." Gayunpaman, haharapin niya ang kanyang ikasampung Bodiless Celestial Tribulation sa loob ng ilang dekada kaya pumasok siya sa closed door cultivation. Bagamat nabuksan na ang Beyond Heaven Secret Zone, wala ni isa sa amin ang nangahas na guluhin siya dahil sa takot na maapektuhan ang kanyang cultivation. Dahil dito, hindi siya pumasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Ikasampung kapighatsang walang katawan sa langit. Bahagyang nanginig ang katawan ni Alvin nang maisip niya ito. Ang ikasampung kapighatsang walang katawan sa langit ang pinakamalalang kapighatsang walang katawan sa langit, bukod pa sa panunumpa ng kapigatian mula sa siyam-siyam na kapighatsang langit. Ang mga walang katawan na celestial sa langit ay kailangang dumaan sa ikasampu at huling kapighatsang walang katawan sa langit. Kung hindi sila makakapasa sa ikasampung kapigatian, mamamatay sila. Kung makakapasa sila sa ikasampung kapigatian, makakakuha sila ng pangalawang pagkakataon na umakyat sa isang Devata realm. Dahil mayroon kang 9 Tribulation Bodiless Celestial sa iyong Celestial Master Sect, ibig bang sabihin nito ay mayroon ding 9 Tribulation Bodiless Celestials ang Mount Sierra Sect at Gao Village Sect? Tanong ni Alvin. May isa sa Mount Sierra Sect, pero ang Gao Village Sect ay wala. Bagamat ang Gao Village Sect ay walang 9 Tribulation Bodiless Sect, mataas pa rin ang katayuan nito sa Yanhuang Realm dahil sa malapit na kaugnayan nito sa Mount Sierra Sect. Alam ng lahat na ang pag-provoke sa Gao Village ay katumbas din ng pag-provoke sa Mount Sierra Sect. Sigurado akong alam mo na ang dahilan ay dahil ang mga nagtatag ng Mount Sierra Sect at Gao Village Sect ay nagbabahagi ng iisang amo, sagot ni Aidan. Tumanggaw si Alvin, ngunit ang kanyang natigil ang ekspresyon ay hindi pa rin tuluyang nawala. Patuloy siyang nagtanong, sa aking pagkakaalam, napakahirap maging isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Sa Saint Province Realm, ang kakaroon ng 9 Bodiless Celestial ay napakabihira. Tila ang Yanhuang Realm ay talagang naiiba sa Saint Province Realm. Nagniningning ang kanyang mga mata sa kuryosidad habang patuloy siyang nagtatanong, bakit tila napakadali para sa Yanhuang Realm na magkaroon ng 9 Tribulation Bodiless Celestial. Sumagot si Aiden, halatang halata naman yan. Ang Saint Province Realm ay isang maliit na mundane realm lamang. Hindi lang ito maliit, kundi kulang din ito ng mga mana mula sa mga celestial. Sa kabilang banda, ang Yanhuang Realm ay isang malaki at mundane realm. Maraming paksayo na may matibay na pundasyon na nagtataglay ng mga mana mula sa mga celestial. Ang mga manang ito mula sa mga celestial ay mula sa celestial supreme treasures at divine abilities mula sa mga Devata realms. Kung ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial ay nagtataglay ng isang Celestial Supreme Treasure at nakakamit ang isang Divine Celestial Treasure mula sa isang Devata Realm, gaano kahirap sa tingin mo para sa kanila na malampasan ang ikasyam na Bodiless Celestial Tribulation? Sa katunayan, hindi lamang ang Yanhuang Realm ay mayroong maraming 9 Tribulation Bodiless Celestials, kundi marami rin tayong 9 Tribulation Bodiless Celestials na nakapasa sa ikasampung kapigatian at matagumpay na nakaakyat sa Devata Realms. Paliwanag ni Aiden, sa ating kaharian, mayroon ding mga sadyang nabigo sa Celestial Ascension Tribulation at piniling maging isang Bodiless Celestial. Karamihan sa mga taong ito ay karaniwang nagtataglay na ng Celestial Supreme Treasure at nakapag-master ng Divine Ability mula sa isang Devata Realm. Gamit ang dalawang ito sa kanilang mga arsenal, hindi magiging mahirap para sa kanila na makapasa sa ikasampung kapigatian. Kahit na mabaigo sila, nakakabili pa rin sila ng 10,000 taon na halaga ng oras upang protektahan ang kani-kanilang mga sekta.
Sa puntong ito, lumiwanag ang mga mata ni Aiden at naging magalang ang kanyang tono habang sinasabi, sa katunayan, ang ninuno ng ating Celestial Master Sect na isang Nine Tribulation Bodiless Celestial ay sadyang nabigo sa kanyang Celestial Ascension Tribulation noon upang patuloy niyang maprotektahan ang ating sekta sa loob ng 10,000 taon pa. Kung walang anumang hindi inaasahang pangyayari, malamang na malalampasan niya ang ika-10 tribulation sa loob ng ilang dekada. Mga mana mula sa mga Celestial. Naliwanagan si Alvin at napukaw ang kanyang interes. Hindi niya maiwasang magtanong saan nanggagaling ang mga mana mula sa mga Celestial. Ang mga tao ba mula sa Yanhuang Realm na umakyat ay bumalik upang iwan ang kanilang mga mana? Pinag-isipan ni Aiden ang tanong ni Alvin ng ilang sandali bago sumagot, oo, may mga ganitong pagkakataon pero napakabihira lang. Tutal, may mga mahigpit na kondisyon para makabalik sa Devata Realm pagkatapos umakyat. Kailangang maging isang great overarching bodiless celestial ang isang tao para makapaglakbay sa mundane realm at matiis ang spatial turbulence. Pangalawa, maaapektuhan ang karma ng secular na mundo at makakaapekto ito sa pagbuti ng kanyang cultivation. Sa katunayan, may posibilidad na ang cultivation base ng isang tao ay hindi na bumuti kahit kailan matapos maapektuhan ng karma sa mundane realm. Patuloy siyang nagpaliwanag ng may pagtitiis, ang mga hindi dakilang pangkalahatang gininto ang celestial ay hindi makakabalik sa mga mundong kaharian, samantalang maraming dakilang pangkalahatang gininto ang celestial at iyong mga mas malalakas ay ayaw bumalik sa mga mundong kaharian dahil sa kanilang takot sa karma ng secular na mundo. Ilan lamang sa mga dakilang pangkalahatang walang katawan na celestial ang handang bumalik upang mag-iwan ng ilang celestial supreme treasures o divine abilities mula sa mga Devata realms para sa kanilang mga nakababata. Natural lamang na hindi lahat sa kanila ay handang sumugal para lamang matulungan ang kanilang mga nakababata. Dahil dito, hindi lahat ng puwersa sa Yanhuang realms ay may mga manang iniwan ng mga celestial. Naiintindihan ko. Tumango si Alvin. Naintindihan niya ang gustong sabihin ni Aidan. Naisip niya, maliit lang ang Saint Province Realm. Bagamat may mga puwersang may mga ninuno na umakyat sa isang Devata Realm, hindi pa rin maihahambing ang dami nito sa mga nagmula sa malalaking mundo. Hindi nakakagulat na halos walang mana ang Saint Province Realm mula sa mga Celestial. Dahil dito, mas mahirap para sa isang 8 Tribulation Bodiless Celestial na matagumpay na maging isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Sa sandaling ito, natuklasan ni Alvin kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa pagitan ng isang maliit at isang malaking makamundong kaharian. Patuloy na sinabi ni Aiden, ang Beyond Heaven Secret Zone ay naging tanging paraan din para sa maraming iba pang mga tao at puwersa upang makuha ang Celestial Supreme Treasures at Divine Abilities mula sa Devata Realms. Maraming tao ang nagkulumpo na parang mga bubuyog sa lugar na ito dahil alam nilang makakamit nila ang kaluwalhatian at katanyagan kung makakahanap sila ng Celestial Supreme Treasure o Divine Abilities mula sa Devata Realms. Tumango si Alvin. Natural lang, alam niya na para sa mga puwersang walang mana mula sa mga Celestial, ang Beyond Heaven Secret Zone ang huling lugar na magbibigay sa kanila ng pagkakataong makakuha ng mga mana mula sa mga Celestial. Gayon din, hindi nakakagulat na ang mga puwersang tulad ng Celestial Master Sect at Mount Sierra Sect ay pumasok din upang maghanap ng mga mana mula sa mga Celestial kahit na mayroon na sila nito. Tutal, mayroon bang sino man na ayaw magkaroon ng mas maraming kayamanan mula sa isang Celestial? Binago ni Alvin ang usapan at nagtanong, ano ang nasa loob ng Heaven Rank Treasure Vault kung wala roon ang mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial? Sumagot si Aiden, sa imbakan ng kayamanan na nasa ranggo ng langit, halos mayroong higit sa isang Celestial Supreme Treasures at Divine Abilities mula sa Devata Realms. Sigurado ako, Levi, ang Green Lotus Sword Celestial ay nag-iwan ng ilang Celestial Supreme Treasures, at marahil isa o dalawang Divine Abilities mula sa Devata Realms dito. Higit sa isang Celestial Supreme Treasures at ilang Divine Abilities mula sa Devata Realms. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Hindi siya masyadong nasasabik tungkol sa Celestial Supreme Treasures dahil mayroon na siyang isa, ngunit tiyak na kailangan niya ng mga Divine Abilities na hindi uri ng tulong mula sa Devata Realms. 2,422. Alam na alam ni Alvin kung bakit ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 7 Tribulation Bodiless Celestial sa sandaling ito.
Lahat ng ito ay salamat sa Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method Sovereign Heart Sword, ang Assist Type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, na pambihira kahit sa Devata Realms, at sa Celestial Sword. Bagamat ang Sovereign Heart Sword ay napakalakas, ito ay isang taktikang panglaban, hindi isang opensibong divine ability. Sa makatuwid, kung makakakuha si Alvin ng isang opensibong divine ability mula sa isang Devata realm, maaari niya itong matutunan ng hindi nababahala na ito ay magiging salungat sa Sovereign Heart Sword. Gayunpaman, ang opensibong divine ability ay kailangan pa ring bahagyang umakma sa Sovereign Heart Sword. Kung hindi, ang lakas nito ay lubos na mababawasan o maaaring hindi nito mapataas ang lakas ni Alvin. Naisip ni Alvin sa sarili ng may pananabik, kung makakakuha ako ng isang uri ng espada na nakakasakit na divine ability, tiyak na makakadagdag ito sa Sovereign Heart Sword. Tiyak na tataas ang lakas ko kung makakabisado ko ito. Sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 7 Tribulation Bodiless Celestial nang ilabas niya ang lahat ng kanyang lakas at mga pamamaraan sa kanyang arsenal. Gayunpaman, kung magagawa niyang makabisado ang isang sword-type offensive divine ability mula sa Devata Realms, ang kanyang lakas ay malamang natataas sa antas na maihahambing sa isang 8 Tribulation Bodiless Celestial. Patuloy na nasa sabik na naisip ni Alvin, kung matagumpay ko ring makakabisado ang Heart Sword Amalgamation, ang ikalimang yugto ng Sovereign Heart Sword, ang lakas ko ay magiging katumbas ng isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Gayunpaman, kumalma siya matapos niyang muling isipin, gayunpaman, sa palagay ko ay hindi ko lubos na makakabisado ang Heart Sword Amalgamation bago umakyat sa isang Devata realm. Sinubukan niyang unawain ang Heart Sword Amalgamation, ang ikalimang yugto ng Sovereign Heart Sword, ngunit may kulang na dahilan kung bakit hindi niya ito maintindihan. Di nagtagal, ibinaling ni Alvin ang kanyang atensyon sa palasyo sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, maganda kung makakakuha ako ng isang sword-type offensive divine ability mula sa Heaven Rank Treasure Vault na naiwan ni Levi, ang Green Lotus Sword Celestial. Sa kabilang banda, nang marinig ang mga salita ni Aiden, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Luna habang napuno ng kagalakan ang mukha ni Nympha. Hindi inaasahan ni Nympha na ang imbakan ng kayamanan na nasa ranggo ng langit ay naglalaman din ng mga banal na kakayahan mula sa mga Devata Realm at Celestial Supreme Treasures. Tara na. Mabilis na wika ni Alvin habang tatlong pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya. Pagkatapos, nanguna siya at pumasok sa palasyo sa ilalim ng lupa. Si Nympha at ang iba pa ay sumunod sa kanya. Si Alvin ang haligi ng grupo. Kung hindi si Alvin ang nangunguna, hindi sana sila nang ahas na pumasok ng padalos-dalos sa imbakan ng kayamanan na nasa ranggo ng langit. Pagpasok pa lang ni Alvin at ng kanyang kasama sa mga pinto ng palasyo, ang buong lugar ay nagliwanag at tuluyang nagbago. Hindi man lang nila natanong ng malinaw ang kanilang paligid bago ito nagbago. Tumaas ang kilay ni Alvin. Tila wala na siya sa palasyo. Nasa labas sila at makikita ang isang latian. Ang buong lugar ay nakakatakot at madilim. Na-activate ba natin ang isang illusory formation nang pumasok tayo sa lugar na ito? Tanong ni Nympha matapos siyang makabawi mula sa kanyang pagkabigla. Lumapit siya kay Alvin. Bagamat makapangyarihan din siya, hindi pa rin siya mapakali sa madilim at nakakatakot na latian. Bukod dito, ito ay isang kayamanang nasa ranggo ng langit na iwan ng isang great overarching golden celestial. Hindi niya pinanggahasan na maliitin ang panganib na nagkukubli rito. Naging seryoso ang ekspresyon ng kanilang apat nang muling umalangaw-ngaw sa ere ang isang pamilyar na boses. Mayroong siyam na hamon sa kabuoang bilang ng kayamanang ito na nasa langit na aking iniwan. May makukuha ka mula sa akin sa bawat pagkakataong malampasan mo ang tatlong hamon. Sumigaw si Luna, iyan ang boses ng Green Lotus Sword Celestial. Maingat siyang lumingon sa paligid, na parang naghahanap ng panglimang tao. Muling umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Levi. Pagkatapos ng ikatlong hamon, ang gantimpala ay isang Celestial Supreme Treasure. Pagkatapos makapasa sa ika-6 na hamon, ang gantimpala ay isang Divine Ability. At, kapag nalampasan mo ang lahat ng 9 na hamon, gagantimpalaan ka ng isang Jade Token na naglalaman ng tala ng aking pag-unawa sa Sword Dao sa nakalipas na 1,000 taon.
Nagliwanag ang mga mata ng lahat, lalo na si Alvin, nang marinig nila ang mga sinabi ni Levi. Banal na kakayahan. Mayroong banal na kakayahan sa hanay ng kayamanang ito na nasa ranggo ng langit. Si Levi ay isang sword celestial. Malaki ang posibilidad na ang banal na kakayahang naiwan niya ay isang banal na kakayahang uri ng espada. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Alvin. Matagal bago siya kumalma. Naisip niya, sinabi ng Green Lotus Sword Celestial na iniwan din niya ang kanyang pag-unawa sa sword daw. Dapat itong maituring na kanyang mana o pamana, hindi ba? Ang pag-unawa ni Levi sa sword daw ay dapat na kanyang pamana tulad ng kung paano ang Sovereign Heart Sword ay pamana ni Bert Ing. Maya-maya, humarap si Alvin kay Aiden at nagtanong, may alam ka ba tungkol dito? Nakalimutan kong banggitin kanina. Sa isang Heaven Rank Treasure Vault, bukod sa Celestial Supreme Treasures at Divine Abilities, mayroon ding isa pang bagay. Ito ay isang maliit na pamana o mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial, mabilis na tugon ni Aiden sa tanong ni Alvin. Isang maliit na pamana o mana. Hindi ba't sinabi mong hindi maglalaman ang lugar na ito ng mana ni Levi, ang Green Lotus Sword Celestial? Naguluhan si Alvin. Ang maliit na pamana o mana ay iniiwan para sa mga may kapalaran kasama ang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial. Kung makakatagpo nila ang Celestial pagkatapos umakyat sa isang Devata realm, ituturing lamang silang isang nominal na disipulo. Tanging ang mga nakaunawa at nakabisado ng tunay na mana mula sa isang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial ang kikilalanan bilang isang tunay na disipulo, matigang paliwanag ni Aiden, gayunpaman, hindi ibig sabihin na ito ay walang silbi. Magiging kapaki-pakinabang pa rin ito ng kaunti. Dahil sa paliwanag ni Aiden, mas naunawaan na ni Alvin ang sitwasyon. Inisip niya na baliwala lang ang maliit na pamana ng isang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial. Dahil dito, tuluyan siyang nawala ng interes sa pag-unawa ni Levi sa sword daw. Sa kasalukuyan, itinuon ni Alvin ang lahat ng kanyang atensyon sa pagpasa sa ika-6 na hamon dahil ang gantimpala ay isang divine ability mula sa isang Devata realm. Bukod dito, may mataas na posibilidad na ito ay isang sword-type offensive divine ability. Biglang sumigaw si Aiden sa takot, paparating na. Agad na bumalik sa kanyang katinoan si Alvin at narinig ang mahinang tunog ng isang bagay na kumukulo. Matapos tumingin sa paligid, natuklasan niya at ng mga kasama na ang latian ay kumukulo na parang lava. Napakalakas talaga ng mga alon ng enerhiya. Ang enerhiya mula sa latian ay naging dahilan upang makaramdam ng depresyon sina Nympha, Aiden, at Luna. Si Alvin lang ang tila hindi naapektuhan ng mga alon ng enerhiya. Swoosh! Biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng sipol ng hangin mula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, nagsimulang kumulo ang tubig mula sa latian habang lumilitaw ang maraming higanteng espada. Ang mga espada ay mukhang mapurol na parang gawa sa bato. Medyo mabagal ang kanilang paggalaw habang palabas ng latian. Gayunpaman, nang tuluyan silang makalabas sa latian, hindi na sila mabagal o mukhang matigas. Tila sila ay kasing ng balahibo at kasing bilis ng kidlat. Sa sandaling ito, libu-libong higanteng espada ang lumipad palabas ng latian, lahat ay nakatutok kay Alvin at sa kanyang mga kasama. Shoo! Shoo! Maraming sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa hangin habang lumilipad ang mga ito patungo kay Alvin at sa kanyang mga kasama, handang patayin sila. 2,423. Ang mga espadang ito. Ang lakas ng bawat espada ay maihahambing sa buong lakas ng isang cultivator sa ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage. Malinaw na naramdaman ni Alvin ang kapangyarihan mula sa mga espada. Natural lamang, ang antas ng kapangyarihang ito ay hindi banta sa kanya kaya hindi siya nag-aalala. Gayunpaman, hindi masasabi ang pareho para kina Nympha at Luna. Namutla ang mga mukha ng dalawang babae sa sandaling ito. Bagamat pareho silang nasa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage, nakaramdam pa rin sila ng matinding pressure nang harapin ang mga higanteng espada na naglalaman ng buong lakas ng isang cultivator sa ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage. Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Aiden, ngunit hindi ito kasing lungkot ng mga babae. Espada. Kidlat. Sigaw niya nang walang pag-aaksaya ng oras.
Mabilis niyang ipinadala ang kanyang Saint Origin sa Thunder Sword bago niya sinimulang sirain ang ilan sa mga higanteng espadang bato sa isang mabilis na galaw. Boom! Boom! Ugong. Nang sirain ni Aiden ang ilang higanteng espada, ang mga natitirang espada ay nahati sa 9 na grupo at lumipad sa lahat ng direksyon, na nagdulot ng isang malakas na ingay na umalingaw-ngaw sa hangin. Hinalo ng mga shockwave ang alikabok at buhangin, na humaharang sa paningin ng lahat. Nang humupa ang lahat, nakita ni na Alvin at ng 3 pa ang 9 na grupo ng mga espada na naging 9 na mas malalaking espada. Kakailanganin ng 12 o higit pang mga lalaki para mayakap ang buong paligid ng espada. Dog dog. Dog dog. Dog dog. Sa bawat paggalaw ng mga espada, isang dumadagandong na ingay ang maririnig sa hangin. Para bang may mga higanteng naglalakad sa lupa. Ang mga espada. Lubhang nagbago ang ekspresyon ni Aiden. Malinaw niyang naramdaman na ang enerhiya ng mga espada ay hindi naman mas mahina kaysa sa kanya. Kawili-wili. Patuloy na nawala ng kulay ang mga mukha ni Nympha at Luna habang isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin. Hindi niya inaasahan na ang unang hamon sa Heaven Rank Treasure Vault na iniwan ni Levi, ang Green Lotus Sword Celestial, ay magiging ganito kahirap. Sa kasalukuyan, ang lakas ng bawat espada ay maihahambing sa lakas ng isang cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Sa katunayan, mas malakas ito kaysa sa mga ordinaryong cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Sa bawat isa, ang mga espada ay tiyak na mas mahina kaysa kay Aiden. Sa katunayan, kaya pa nga niyang harapin ang 2 o 3 sa mga ito. Gayunpaman, kung sabay-sabay siyang atakihin ng lahat ng espada, hindi niya akalain na kaya niya itong harapin. Tiningnan niya si Alvin nang may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Alvin, sino ba ang nakakaalam na kakailanganin din namin ang tulong mo sa unang hamon? Dati, kayang harapin ni na Aiden at Luna ang mga naunang hamon sa Human Rank Treasure Vault. Hindi nila kailangan ang tulong ni Alvin. Hindi niya talaga inaasahan na ang unang hamon sa Heaven Rank Treasure Vault ay napakahirap na, lalo na si Luna, kahit siya ay hindi kayang harapin ito. Huwag kang mag-alala. Maliit na bagay lang yan. Umiling si Alvin nang may bahagyang ngiti nang marinig niya ang mga sinabi ni Aiden. Swoosh! 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 Kasabay nito, ang 9 na espada na tila kayang humawak sa langit at tila matigas at mabagal ay nagsimulang gumalaw. Ang kanilang bilis ay mas mabilis pa kumpara sa dati. Hindi lamang ang mga espada ay mukhang kakilakilabot, kundi pati na rin ang mga shockwave mula sa mga espada ay nakakatakot. Bukod kina Alvin at Aiden na nanatiling hindi natinag, sina Nympha at Luna ay mukhang lilipa rin ng hangin. Gayunpaman, hindi iyon nagtagal. Bigla, lumitaw ang anino ng isang itim na pagong mula kay Alvin at binalot ang mga babae. Agad nilang naramdaman ang pagkawala ng presyon. Sige. Mahinang sabi ni Alvin. Ang Celestial Sword na lumitaw sa kanyang kamay ay biglang lumabas kasabay ng isang panandaliang sigaw ng espada. Malabo na narinig ni Nympha, Luna, at Aiden ang sigaw ng espada, ngunit hindi nila ito makita habang gumagalaw ito. Boom! Boom! Isang napakalakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin, dahilan para mabingi silang 3. Samantala, ginamit ni Alvin ang sword-wielding art para kontrolin ang Celestial Sword at sirain ang 9 na espada ng sabay-sabay. Kung pag-uusapan ng laki, ang espada ni Alvin ay parang langgam kumpara sa 9 na higanteng espada. Gayunpaman, madaling nawasak ng espada ni Alvin ang 9 na higanteng espada. Kasabay noon, matagumpay na nalampasan ni na Alvin at ng kanyang mga kasama ang unang hamon ni Levi, ang Green Lotus Sword Celestial. 4 sa kanila ang naglakas loob na pumasok sa mas malalim na bahagi ng latian bago ito muling sumilay. Nawala na ang latian at kasalukuyan silang nasa isang marangyang bulwagan. Lahat ng kanilang nakita ay gito at makintab, ito ay lubhang marangya. Ang bulwagan ay naliliwanagan ng maraming nagliliwanag na perlas na nakabaon sa bulwagan. Ang bawat perlas ay napakalaki na kakailanganin ng 2 lalaking nasa hustong gulang para yakapin ito.
Habang sina Alvin at ang kanyang kasama ay dumaranas ng pangalawang hamon sa Heaven Rank Treasure Vault sa Beyond Heaven Secret Zone, ang kaharian na katabi ng Saint Province Realm, ang Land of Exile, ay nakakaranas ng sarili nitong kaguluhan. Dahil nawasak na ang harang sa kalawakan, halos kahit sino ay malayang makakapaglakbay sa pagitan ng dalawang kaharian kapag ang kanilang cultivation base ay umabot na sa isang tiyak na antas. Umungol. Isang sigaw ng dragon na yumanig sa mundo ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sa timog na polar ng lupain ng pagkatapon, sa gitna ng mga tigang na burol na nababalot ng pulang hamog, mayroong isang pulang dugong lawa. Sa kasalukuyan, ang pulang dugong lawa ay umuugong. Boom! Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin kasabay ng isang puting figure na lumabas mula sa lawa. Tila sumabog ang lawa nang lumabas ang figure. Ang pulang dugong tubig ay bumulwak pataas sa hangin na parang mga geyser, na tila may dugong kumakalat sa hangin. Umungol. Isang sigaw ng dragon ang muling umalangaw-ngaw sa hangin. Ang dating sigaw ng dragon ay tila nagmula sa lawa kanina samantalang ang sigaw ng dragon na ito ay tila nagmula sa ilang libong talampakan sa ibabaw ng lawa sa kalangitan. Isang puting banal na dragon ang nakitang lumulutang sa ibabaw ng lawa. Ang katawan nito ay halos 2,000 metro ang haba. Nababalutan ito ng puti at may kintab na mga kaliskis. Para itong inukit mula sa porselana. Mukhang hindi totoo. Sa mas malapitang pagtingin, mapapansin na ang puting banal na dragon ay may 8 kuko sa bawat paa nito. Isa itong banal na dragon na may 8 kuko. Sa Saint Province Realm, iisa lamang ang 8 kalampe na banal na dragon. Siya rin ang pinuno ng angkan ng mga dragon sa Lower Province. Isa siyang ginintoang dragon na may 8 kalampe. Paano lumitaw ang isang puting dragon na may 8 kuko sa lupain ng pagkatapon? Nang gumalaw ang puting dragon na may 8 kuko, biglang lumabas ang Devil Chi mula sa katawan nito na parang kidlat. Namumula ang mga mata nito na parang nakaranas ng chi deviation. Kung may mga miyembro mula sa angkan ng mga dragon dito na makakasaksi nito, magugulat sila ng husto kapag nakita nila ang puting dragon. Ang puting dragon ay mas bihira pa kaysa sa ginintoang dragon. Ang likas na talento nito ay mas mataas pa kaysa sa ginintoang dragon. Umungol. Patuloy na umalangaw-ngaw ang ungol mula sa pulang dugong lawa. Mas malalim ang tunog kumpara sa sigaw ng puting dragon na may 8 kuko. Boom! Boom! Sumabog muli ang pulang dugong lawa, bumulwak ang tubig sa kalangitan habang isang itim na figure ang biglang sumulpot pataas. Ang isa pang dragon na lumipad palabas ng pulang dugong lawa ay natatakpan ng itim at may kintab na kaliskis. Mayroon din itong 8 kuko sa bawat paa nito. Gayon din, natatakpan din ito ng Devil Chi, at ang mga mata nito ay pula. Sa sandaling ito, isang itim na dragon na may 8 kuko ang makikita sa tabi ng puting dragon na may 8 kuko. Kung nandito lang ang mga miyembro ng angkan ng dragon, siguradong mapapamura sila kapag nakita nila ang itim na dragon. Ang itim na dragon na ito ay malinaw na isang 8 kuko na demonyong dragon. 2 sa mga 8 kuko na banal na dragon ay nakalutang pa rin sa ere ng may gininto ang kislap sa tabi ng lawa. Maya-maya, isang batang babae na nakasuot ng gininto ang damit ang lumitaw. Tumawa siya bago sumigaw ng may tuwa, "Little Black, Little White, sa wakas ay lumabas na kayong dalawa mula sa inyong saradong cultivation." 2,424. Ang batang babae na bigla na lang lumitaw ay mukhang napakaganda. Dahil sa kanyang mabilog na pisngi at nakanguso na mga labi, para siyang isang manika. Tumawa siya. "Little Black, Little White, sa wakas ay pareho kayong nakalabas mula sa closed-door cultivation." Bukod sa batang babaeng nakasuot ng gininto ang damit na naroon sa eksena, tanging ang puting dragon na may 8 kuko at ang demonyong dragon na may 8 kuko ang naroon. Nangangahulugan ito na ang tinutukoy ng batang babaeng nakasuot ng gininto ang damit ay ang 2 banal na dragon na ito nang tawagin niya silang maliit na itim at maliit na puti. Nang magsalita ang batang babaeng nakasuot ng gininto ang damit, nawala ang pula sa mga mata ng 8 manipit na puting dragon, at bumalik sa normal. Ang kanyang mga mata ay mukhang napakasigla. Kasabay nito, ang Devil Chi na bumabalot sa 2 8-clawed Divine Dragons ay nawala rin. Swish!
Isang kislap ang lumitaw kasunod ang bagzo ng hangin, ang Pink Dragon na may 8 kuko ay nagpalit ng anyo at naging isang cute na batang babae na nakasuot ng puting damit na mukhang kaedad ng batang babae na nakasuot ng ginintoang damit. Ang puting dragon na may 8 kuko na nagpalit ng anyo at naging isang batang babae na nakasuot ng puting damit ay gulat na tumingin sa batang babae na nakasuot ng ginintoang damit. Hindi niya inaasahan na ang batang babae na nakasuot ng ginintoang damit ang unang lalabas mula sa closed-door cultivation. Munting ginto. Matagal ka na bang hindi nakalabas mula sa closed-door cultivation? Syempre naman. Hindi mo ba kilala kung sino ako? Sa kasalukuyan, ako ang mabangis na red-eyed celestial devouring mouse. Sabi ng batang babaeng nakasuot ng ginintoang damit na kilala bilang Little Gold habang buong pagmamalaking itinataas ang kanyang baba. Isang pangungutya ang umalangaw-ngaw sa hangin sa sandaling ito. Ito ay mula sa 8-clawed devil dragon na naging isang batang lalaki na nakaitim na kaedad din ng 2 batang babae. Ang kanyang malamig na ekspresyon ay nagpamukha sa kanya na mas matanda kaysa sa kanyang edad, na nagpapamukha sa kanya na isang maliit na matanda. Sa oras na ito, nawala na rin ang pulang kulay ng kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi tulad ng 8-clawed white dragon na ang mga mata ay masigla, ang kanyang mga mata ay malamig. Lumingon ang batang babaeng nakasuot ng ginintoang damit upang tingnan ang batang lalaking nakasuot ng itim na may matagumpay na ekspresyon sa mukha. Ano? Munting itim, hindi ka ba naniniwala sa akin? Ang batang lalaking nakaitim na kilala bilang Little Black ay may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha habang sumasagot, kung hindi dahil sa katotohanan ang legacy blood pool na ito ay naiwan ng isang divine beast na uri ng daga, paano ka nakalabas sa closed-door cultivation bago kami? Mga palusot. Mas malakas lang ako sayo. Mag-away tayo kung hindi ka maniniwala. Nagalit ang batang babaeng nakagininto ang damit nang marinig ang mga salita ng batang lalaking nakaitim. Mabilis siyang nagsalita, sunod-sunod ang mga pangungusap, habang pinupukaw niya ang galit sa batang lalaking nakaitim. Sige. Laban tayo. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Pangiinis na sabi ng batang nakaitim. Kahit na nahaharap sa pang-aasar mula sa batang babaeng nakaitim, hindi siya umatras. Sige. Tara na. Kahit babae ang batang babaeng nakasuot ng ginintoang damit, umakto siyang parang lalaki. Hindi siya natakot. Matapos niyang tumugon sa batang lalaking nakasuot ng itim, lumingon siya sa batang babaeng nakasuot ng puti at sinabing, Little White, panoorin mo akong bugbugin siya. Iniisip ba niya talaga na natatakot ako sa kanya dahil lang sa matagumpay siyang naging isang 8 kuko na devil dragon? Kayong dalawa. Natigilan ang batang babaeng nakaputi sa nakikitang kalokohan ng batang babaeng nakaginto at batang lalaking nakaitim. Gayunpaman, alam niyang wala na siyang magagawa. Pareho silang ganito noon, lagi silang nag-aaway. Ang kaibahan lang ay mas mahina sila noon. Bumantong hininga siya habang iniisip ang sarili, Isesh. Hahayaan ko na lang sila kung gusto nilang lumaban. Ano man ang mangyari, gusto ko ring makita kung gaano kalakas si Little Black. Sa tingin ko dapat pareho lang ang lakas natin. Kung naroon si Alvin, makikilala niya agad ang 3 batang ito. Sila ay walang iba kundi ang 2 maliliit na sawa at ang daga na may mga matang jade na laging sumusunod sa kanya. Si maliit na itim, si maliit na puti, at si maliit na ginto. Putok. Isang nakabibinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa ere ng manguna si Little Black at lumipad sa kalangitan, na parang isang bulalakaw na tumatalbog sa kalangitan. Lumipad siya diretso patungo kay Little Gold. Nang lumipad siya, nag-iwan siya ng mga bitek sa kawalan. Tila malalaki ang mga bitek sa kawalan na aabutin ng ilang sandali bago ito magsara. Kung naroon si Alvin para makita ito, tiyak na magugulat siya. Tutal, ang katatagan ng Land of Exile ay kapantay ng Saint Province Realm. Ang kakayahang pumutol ng mga butas sa kawalan ni Little Black ay nangangahulugan na ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 4 Tribulation bodiless celestial. Sa katunayan, kahit ang isang 4 Tribulation bodiless celestial na naglabas ng lahat ng kanyang lakas ay makakapag-iwan lamang ng maliliit na bitek sa kawalan. Ang mga bitek sa kawalan na iniwan ni Little Black ay malinaw na hindi maliit. Nangangahulugan ito na ang kasalukuyang lakas ni Little Black ay hindi mas mababa kaysa sa isang 5 Tribulation bodiless celestial. Boom!
Boom! Nayanig ang kawalan at nagsimulang mabuo ang mga bitek sa likuran ni Little Black. Tara na! Tuwang-tuwa na sabi ni Little Gold. Malinaw na hindi siya natatakot kay Little Black na sumusugod sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at puno ng fighting spirit habang nakatingin kay Little Black. Sa isang kisap mata lamang, isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan. Sa sandaling lumabas ang enerhiya mula sa kanyang katawan, nag-iwan ito ng malalaking bitek sa kawalan. Putok! Isang nakabibinging pagsabog ang muling umalangaw-ngaw sa hangin habang papalapit si Little Gold kay Little Black. Diretso siyang sumugod patungo sa kanya, malinaw na wala siyang balak na iwasan si Little Black. Walang takot siyang sumugod patungo sa kanya ng diretso. Sa pangkalahatan, sa ganitong sitwasyon, si Little Black ang may kalamangan dahil siya ang naunang kumilos. Boom! Boom! Nang gumalaw si Little Gold, makikitang mas malalaki ang mga bitek sa kawalan na iniwan niya sa kanyang likuran kaysa sa mga bitek na iniwan ni Little Black sa kanyang likuran. Nakaawang ang bibig ni Little White habang nakatitig sa tanawin sa harap niya. Ang kawalan ay puno ng maraming bitek. Talaga bang lumakas na tayo ng ganito? Matapos magmasid sandali, bumulong siya sa sarili, parang mas malakas ng kaunti si Little Gold kaysa kay Little Black. Dati, mas mahina siya ng kaunti kaysa kay Little Black. Kadalasan, matatalo siya ni Little Black pagkatapos magpalitan ng halos 100 galaw. Gayunpaman, ngayon. Bukod sa mga bitek na iniwan ni na Little Black at Little Gold, halata na si Little Gold ay bahagyang mas malakas kaysa kay Little Black. Nagkibit balikat si Little White. Aba, inaasahan na ito. Tutal, tulad ng sinabi ni Little Black, ang Legacy Blood Pool ay naiwan ng isang Divine Beast na uri ng daga. Si Little Gold ay isang Jade-Eyed Heavenly Mouse talaga. Dahil pareho lang sila ng species, natural lang na mas makikinabang siya sa Legacy Blood Pool. Patuloy na naisip ni Little White sa sarili, bukod pa riyan, kung hindi dahil kay Little Gold, wala tayo rito. Dati, 3 sa kanila ang naggalugad sa mababang lalawigan ng Dow Marshall Saint Land. Hindi nagtagal ay nakilala nila ang mabuting kaibigan ni Alvin na si Lizardo. Gayunpaman, tila nasa isang uri ng kalagayan si Lizardo kaya nagpasya silang sundan siya upang bantayan siya. Saan man magpunta si Lizardo, susundan nila siya. Tutal, kung wala silang gagawin at may nangyari kay Lizardo, makakaramdam sila ng pagkakasala at hindi nila makakaharap si Alvin sa hinaharap. Bukod dito, alam nilang nakaranas si Lizardo ng chi deviation. Gayunpaman, nagawa niyang iligtas ang kanilang buhay nang maalala niya si Alvin. Kung hindi, 3 sa kanila ang papatayin niya. Habang patuloy nilang sinusundan si Lizardo, naglakbay sila sa maraming lugar sa lower province ng Dow Marshall Saint Land. Sa wakas, nilisan nila ang lower province at naglakbay patungo sa malungkot na lugar na ito na hindi sumisikat. Kahit ang Heaven and Earth Spirit Energy dito ay kulang. Ayaw talaga nilang manatili sa lugar na ito nang mas matagal pa sa kinakailangan. Gayunpaman, wala silang ibang magawa kundi ang manatili dahil hindi nagpakita ng anumang senyales si Lizardo na aalis sa lugar na ito. Sa panahong ito, si Lizardo ay naging katulad ng dati niyang sarili at bihira siyang makaranas ng chi deviation. Paminsan-minsan, nakikipag-usap pa nga siya sa kanila. Dahil tila bumubuti na si Lizardo, plinano na nilang ilabas siya sa lugar na ito. Gayunpaman, sa oras na iyon, biglang sinabi ni Little Gold, Little Black, Little White. May naririnig akong boses na tumatawag sa akin sa isang kalapit na lugar. Naririnig mo rin ba? Dahil sa mga salitang ito ni Little Gold, lahat sila, kasama na si Lizardo, ay napunta sa lugar na ito. 2,425. Pinangunahan sila ni Little Gold patungo sa Legacy Blood Pool. Kung hindi dahil kay Little Gold, hindi nila mahahanap ang Legacy Blood Pool kahit maghanap pa sila ng 1,000,000 taon dahil sa sobrang tago nito. Bago sila makarating sa lugar na ito, kinailangan nilang dumaan sa maraming nakakatakot at nakamamatay na mga pormasayon. Kahit si Lizardo na nasa estado ng paglihis ng chi ay hindi nang ahas na lumayo sa linya at masunuring sumunod sa likuran ni Little Gold dahil si Little Gold lamang ang makakaiwas sa kanila. Alam nilang nakamamatay ang mga formation dahil nasaksihan nila mismo kung paano madaling masira ng mga formation ang espada ni Lizardo na parang gawa sa papel.
Alam nila kung anong klaseng espada ang taglay ni Lizardo. Ito ang Traceless Sword, isa sa mga Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons Rankang. Hindi mahirap para sa kanila na makilala ang isang Super Saint Weapon dahil ang matandang propeta ay nagmamay-ari rin ng Super Saint Weapon, ang Nine Cloud Sword. Ang Nine Cloud Sword at Traceless Sword ang tanging mga espada sa 10 Great Super Saint Weapons. Kahit ang isang Eminent Celestial ay hindi makakasira ng isang Super Saint Weapon, lalo na ang pagsira nito ng madali na parang gawa sa papel. Higit sa lahat, ang formation na Samiris at Traceless Sword ay isa sa mga formation na kanilang nakasalubong sa simula. Habang palalim ang kanilang paglalakbay, ang mga formation kanilang nakasalubong ay lalong lumalakas ng lumalakas. Dahil dito, masunuri na sinundan ni Lizardo ang Little Gold, maging ang kanyang chi-deviated state. Base sa lakas nina Little Black at Little Gold, tila mas malakas sila kaysa sa isang Eminent Celestial. Maihahambing ito sa mga bodiless celestial sa puntong ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Little White habang pinapanood niya ang labanan sa pagitan nina Little Black at Little Gold. Ang Legacy Blood Pool na ito ay talagang kamangha-mangha. Anong uri ng pag-iral ang Devata God Devouring Mouse? Paano napalakas ng husto ng Legacy Blood Pool na iniwan niya ang ating lakas? Mas naging mas malakas pa tayo kaysa sa mga Eminent Celestial kahit na hindi pa tayo dumaan sa Celestial Ascension Tribulation. Ano kaya ang tawag sa mga taong katulad natin? Habang iniisip niya ito, lalo siyang nalilito. Sa katunayan, nalaman lamang nila kalaunan na ang lawa ay tinatawag na Legacy Blood Pool. Nang una silang dumating, lahat sila ay naakit sa pulang dugong lawa dahil malinaw nilang nararamdaman ang isang uri ng enerhiya na mas dalisay pa kaysa sa Heaven and Earth Spirit Energy mula sa lawa. Pagpasok nila sa lawa, natuklasan nila na ang dalisay na enerhiya ay sumulpot sa kanilang mga katawan sa napakabilis na bilis, na nagpapabago sa bahagi ng kanilang enerhiya. Habang tumataas ang kanilang lakas, nagsimulang lumitaw ang impormasyon sa kanilang mga isipan. Mula sa impormasyong ito, nalaman nila na ang lawa ay tinatawag na Legacy Blood Pool, at ito ay iniwan ng isang nakatatandang tao na nagpakilala sa kanyang sarili bilang Devata God Devouring Mouse. Sa pamamagitan ng paglulubog ng kanilang mga sarili sa lawa, tinatanggap nila ang kanyang pabor. Sa hinaharap, kapag umakyat sila sa Devata Realm, makakasali sila sa kanyang paksayon. Nalaman nila na pagkatapos ilubog ang kanilang mga sarili sa pool, maaari rin nilang gamitin ang lihim na pamamaraan na iniwan din upang tawagin ang puwersa ng Celestial Ascension upang umakyat sa Devata Realm. Putok. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin, kasabay ng isang shockwave. Maraming bitek ang muling lumitaw sa kawalan. Ang kawalan ay tila kasing basag ng isang piraso ng papel habang nag-aaway sina Little Black at Little Gold. Ito ay isang pampainit lamang, hindi pa nga sila parehong seryoso. Bigla na lang naalala ni Little White si Lizardo. Saan nagpunta si Lizardo? Nasa closed door cultivation pa rin ba siya? Lumipad siya paikot-ikot para hanapin ito ngunit wala itong nakita. Wala siyang nakitang bakas. Tubig. Nagpa siya si Little White na tumalon muli sa Legacy Blood Pool upang hanapin si Lizardo. Nang makapasok siya sa lawa, napagtanto niya na mas malaki pala ito kaysa sa hitsura nito. Noong huling beses na nandito ako, masyado akong abala sa paglilinang kaya hindi ko ito natanong ng mabuti. Bagamat malaki ang Legacy Blood Pool, sa kanyang kasalukuyang bilis, hindi nagtagal at nahanap niya ang buong lugar. Boom! Boom! Pagkalipas ng halos 15 minuto, isang nakabibinging pagsabog ang sunod-sunod na narinig sa itaas ng Legacy Blood Pool, na nagpagulo sa kalmadong ibabaw ng lawa. Natural lang na hindi naapektuhan si Little White ng kaguluhan. Matapos niyang hanapin ang lawa, napagpasyahan niyang wala na si Lizardo sa Legacy Blood Pool. Nang sa wakas ay lumabas siya mula sa lawa, tila natapos na rin ang labanan sa pagitan nina Little Black at Little Gold. Tagumpay na tumawa si Little Gold habang sinasabing, napakahina mo, Little Black. Nagawa kitang talunin sa wala pang 100 galaw. Ngumisi si Little Black. Nagdilim ang ekspresyon ng kanyang mukha nang makita ang mapanghamong ekspresyon sa mukha ni Little Gold. Makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata ang bahid ng pag-aatubili. Gayunpaman, anuman ang kanyang nararamdaman, alam niyang wala siyang magagawa tungkol dito.
Bagamat natulungan ng Legacy Blood Pool si Little Black na magbagong anyo at maging isang 8-clawed Divine Dragon, isa pa rin itong bagay na naiwan ng isang Rodent-type Divine Beast. Natural lang, si Little Gold na isang daga ay mas makikinabang sa Legacy Blood Pool dahil isa siyang daga. Nagbagong anyo na siya at naging isang red-eyed celestial devouring mouse. Sa sandaling ito, sumigaw si Little White, wala na si Lizardo. Nang marinig ang mga salita ni Little White, nanigas sina Little Gold at Little Black bago sila lumingon kay Little White. Nag-aalalang sabi ni Little White, hindi ko siya mahanap kahit saan. Hinanap ko na rin ang Legacy Blood Pool pero wala talaga siyang makita. Siya. May nangyari kaya sa kanya? Walang dapat mangyari sa kanya, seryosong sagot ni Little Black na unang nakabawi ng katinoan, sigurado akong ang Legacy Blood Pool ay magpapahusay din sa lakas ni Lizardo. Bukod dito, mas malakas siya kaysa sa atin sa simula pa lang. Dapat ay mas malakas pa siya ngayon pagkatapos niyang ilubog ang sarili sa Legacy Blood Pool. Sandali siyang tumigil bago sinabing may kislap sa kanyang mga mata, siguro ginamit niya ang sekretong pamamaraan na iniwan ng Senior para maakit ang Celestial Ascension Force at umakyat sa isang Devata realm. Tumango si Little Gold. Posible iyan. Nabawasan ang pagkabalisa ni Little White nang marinig niya ang mga salita ni Little Black at Little Gold. Patuloy na sinabi ni Little Gold habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata, bueno, maaaring umakyat si Lizardo, ngunit hindi pa natin magagawa sa ngayon. Ang mga Devil Clans ay nagkakagulo sa Lower Province. Maaaring sinakop na nila ang Upper Province ngayon. Kailangan nating pumunta sa Upper Province upang hanapin sina Brother Alvin at Sister Nympha. Ngayong mas malakas na tayo, kailangan natin silang protektahan. Natural lang, sumang-ayon sina Little Black at Little White sa mga salita ni Little Gold. Bagamat nakaakyat na sila sa isang Devata realm ngayon, hindi pa nila planong umalis. Mayroon pa silang ilang hindi natapos na gawain sa Dao Martial Saint Land. Gusto nilang protektahan ang mga taong itinuturing nilang pamilya at talunin ang Devil Clans. Nang umalis sila, natuklasan nilang nawala na ang mga formasyong hamarang sa kanilang daan habang papasok sila. Tila ang mga formasayon ay tila pipigilan lamang ang mga tao na lumapit sa Legacy Blood Pool. Ang pag-alis sa Legacy Blood Pool ay hindi magpapagana sa mga formasayon. Sa sandaling napagtanto nila ito, tatlo sa kanila na maingat na lumilipad ay agad na bumilis at naglaho sa ere. Hindi nagtagal at nilisan nila ang Land of Exile at bumalik sa Saint Province Realm. Pagbalik nila sa Saint Province Realm, nalaman nila na sinalakay na ng Devil Clans ang Upper Province. Labis na nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang marinig nila ang balita. 2,426. Ang mga dakilang walang katawan na celestial o yung mga mas malalakas sa Devata realms ay nanganganib na maapektuhan ng secular na karma kung papasok sila sa mga makamundong kaharian. Kung sila ay nahawahan ng secular na karma, maaapektuhan nito ang kanilang cultivation base. Sa pinakamasamang sitwasyon, ang kanilang cultivation base ay tuluyang titigil sa pag-unlad. Dahil dito, gaano man kalaki ang pagmamalasakit ng mga makapangyarihang ito sa kanilang mga inapo sa mga makamundong kaharian, hindi sila basta-basta babalik sa mga makamundong kaharian. Makakatulong lamang sila sa pamamagitan ng pag-iiwan ng mga pamana, celestial supreme treasures o mga banal na kakayahan mula sa Devata realms upang tulungan ang kanilang mga inapo. Dahil hindi sila maaaring bumaba sa mga makamundong kaharian, kadalasan ay ipinapadala nila ang mga taong ang cultivation base ay tumigil dahil sa kanilang likas na talento sa mga makamundong kaharian upang iwan ang mga kayamanang ito doon. Dahil ang cultivation base ng mga taong ito ay tumigil na, wala itong pagkakaiba sa kanila kahit na sila ay nahawaan ng secular na karma. Kung tutuusin, kapaki-pakinabang para sa kanila na magtrabaho para sa mga malalakas na powerhouse na iyon sa Devata realm. Halimbawa, ang Legacy Blood Pool ay personal na nilikha ng isang makapangyarihan mula sa isang malakas na paksayon sa isang Devata realm. Gayunman, dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang bumaba sa mga makamundong kaharian, nagpadala siya ng isang tao upang ilagay ito sa makamundong kaharian. Ang Legacy Blood Pool ay pinoprotektahan ng maraming formations, kahit ang pinakamalakas na nilalang sa mga makamundong realms tulad ng Nine Tribulation Bodiless Celestials ay hindi makakasira sa formation.
Makakalapit lamang ang isang tao sa Legacy Blood Pool kung mayroon siyang kapalaran. Tiyak na ganoong tao si Little Gold. Naramdaman niya ang tawag mula sa Legacy Blood Pool at kahit papaano ay alam niya kung paano iwasan ang mga formations na nagpoprotekta sa Legacy Blood Pool. Salamat sa kanya, sina Little Black at Little White na sa ilalim ng normal na mga pangyayari ay hindi makakalapit sa lawa ay nagawa ring umani ng mga benepisyo mula sa lawa. Sa katunayan, ang Legacy Blood Pool ay walang-wala para sa taong lumikha nito. Marami na siyang nalikhang kayamanan tulad ng Legacy Blood Pool at maaari pa siyang lumikha ng higit pa. Matapos malikha ang mga ito, ipapadala niya ang kanyang tauhan upang ilagay ang mga ito sa iba't ibang makamundong larangan, naghihintay sa mga taong may kapalaran dito. Sa kaso ng Legacy Blood Pool, si Little Gold na isang daga ay natural na nakatadhana rito. Tara na. Pumunta tayo sa mataas na lalawigan ng Dow Marshall St. Land. Nang malaman nina Little Gold, Little Black, at Little White na sinalakay ng Devil Clans ang Upper Province, sila ay nabahala. Hindi nila maiwasang mag-alala tungkol kina Alvin at Nympha. Habang naglalakbay sila, nagsimula silang mag-usap tungkol kay Lizardo. Iniisip ko kung talagang umakyat na si Lizardo sa isang Devata realm. Kung siya ay nasa kanyang chi-deviated state, malamang na umakyat na siya. Tama ka. Maliban na lang kung nagawa niyang manatiling kontrolado ang sitwasyon, malamang na umangat na siya. Sang-ayon ako. Tatlo sa kanila ang sumang-ayon na si Lizardo ay umakyat na sa isang Devata realm. Hindi nila inaasahan na hindi lang si Lizardo ang hindi umakyat sa isang Devata realm, kundi hindi rin niya naranasang ilubog ang sarili sa Legacy Blood Pool. Dahil naiwan ang Legacy Blood Pool sa likod ng isang Divine Beast na tipo daga, si Lizardo na isang tao ay agad na napatalsik mula sa lawa pagkakapasok niya rito. Sinadya ito ng Divine Beast dahil ang mga Divine Beast lang ang tatanggapin ng kanyang pangkat, hindi ang mga tao. Noon, matapos makapasok sina Little Black, Little White, at Little Gold sa Legacy Blood Pool at magsasagawa ng closed-door cultivation, tumalon din si Lizardo sa lawa. Gayunpaman, sa sandaling tumalon siya, agad siyang pinalabas ng formation sa lawa na tanging mga tao lamang ang ilalabas. Sa sandaling ito, walang nakakaalam kung nasaan si Lizardo maliban kay Lizardo mismo. Nang sa wakas ay dumating sina Munting Ginto, Munting Itim, at Munting Puti sa mataas na lalawigan, nag-uusap pa rin sila. Ayon sa mga patakaran sa mga makamundong kaharian, ang mga cultivator, kabilang ang mga bodiless celestial, ay kailangang dumaan sa heaven tribulation bago sila makaakyat sa isang Devata realm. Hindi lamang tayo naging mas malakas kaysa sa mga eminent celestial nang hindi dumaan sa Celestial Ascension Tribulation, kundi maaari pa tayong direktang umakyat sa Devata realm kung gugustuhin natin. Ano nga ba ang nangyayari? Bulong ni Little Gold. Sa pangkalahatan, ang mga cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage ay makakaakit ng Heavenly Tribulation sa isang punto bago sila maging eminent celestials at makaakyat sa isang Devata realm. Sa kabilang banda, ang mga bodiless celestials na nabigo sa Celestial Ascension Tribulation ay kailangang sumailalim sa 10 bodiless celestial tribulation bago sila makaakyat sa isang Devata realm. Gayunpaman, tila nalampasan na ng Little Gold, Little Black, at Little White ang lahat ng iyon at maaari ng direktang umakyat sa isang Devata realm ngayon. Naku, curious din talaga ako, naguguluhang sabi ni Little White. Bagamat nanatiling tahimik si Little Black, ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita na pareho ang nararamdaman niya kina Little Gold at Little White. Natural lang na hindi nila alam na ang dahilan kung bakit tatlo sa kanila ay hindi kailangang dumaan sa Heavenly Tribulation ay dahil sa pagprotekta at pagtatago sa kanila ng Legacy Blood Pool mula sa mga Heavenly Laws habang sila ay naglilinang. Karamihan sa mga cultivator ay kailangang dumaan sa Celestial Ascension Tribulation upang maging eminent celestials dahil sa mga batas sa langit. Gayunpaman, ang mga puwersa mula sa Devata realms ay nakatulong sa isang tao na magtago mula sa mga batas sa langit hanggang sa isang tiyak na lawak. Ang mga taong ito ay bihira at espesyal na mga kaso dahil nagawa nilang palihim na umakyat sa isang Devata realm nang hindi dumadaan sa Heavenly Tribulation. Sa katunayan, ang asawa ni Alvin na si Kelly, ay nasa katulad na sitwasyon tulad nina Little Gold, Little Black, at Little White.
Mula nang gamitin ni Kelly ang masakit at mahirap na paraan upang mabawi ang kanyang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Sa prosesong iyon, ang kanyang cultivation base ay mabilis na nalampasan ang 9th form ng Saint Celestial Stage, ngunit hindi siya nakaakit ng Celestial Ascension Tribulation. Dahil nakatago siya mula sa Heavenly Laws, natural lang na hindi niya kailangang dumaan sa Tribulation. Pagdating sa Upper Province, nagpa siya sina Little Gold, Little Black, at Little White na tumungo sa Hilagang Rehiyon. Sa daan, nakasalubong nila ang maraming Diablo mula sa Devil Clans ngunit wala sa mga Diablo ang may cultivation base na mas mataas sa 7th form ng Saint Celestial Stage. Para kina Little Gold, Little Black, at Little White, ang mga Diablong ito ay kasing dali lang katayin ng mga manok. Sa katunayan, kaya nilang patayin ang mga Diablong ito sa isang pitik lang ng kanilang mga daliri. Habang sina Little Gold, Little Black, at Little White ay patungo sa Hilagang Rehiyon kung saan pansamantalang ari-arian ng 7 Absolute Sect, isang hindi inanyayahang panauhin ang nagtungo sa lambak na matatagpuan sa gitna ng mga bundok na may yelo. Swoosh! Bagamat palihim na nagpanggap ang hindi inanyayahang panauhin, binalaan pa rin niya ang mga naninirahan sa lambak ng mga bundok na yelo. Ang mga taong naninirahan sa lambak ay walang iba kundi ang matandang propeta mula sa 7 Absolute Sect, sina Vilma, Brianna, at Heath. Sino ang nandyan? Tanong ni Heath. Ang hindi inanyayahang panauhin ay isang gwapong binata. Ang kanyang damit ay basang-basa ng dugo. Halatang-halata na sariwa ang dugo. Dahil si Heath ang pinakamalakas sa kanila, humakbang siya paarap at same time na nagsabi, "Ginoo, pribadong pag-aari po ito, umalis na po kayo." Nang marinig iyon, ang binata na may pulang-pulang mga mata na nababalot ng devil chi ay lumingon upang tumingin kay Heath ng malamig. Nakaramdam ng kilabot si Heath nang makita ang tingin sa mga mata ng binata. Boom! Boom! Isang marahas at makapangyarihang enerhiya ang lumabas mula sa katawan ng binata at agad na binalot si Heath. Nanginig ng malakas si Heath habang ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang magbitak at kumalat. Hindi nagtagal ay samuka siya ng dugo. Namutla ang mukha ni Brianna nang makita niya ang dugong tumalsik sa lupa. Lumikha ito ng kakaibang kaibahan nang tumalsik ito sa lupang kasing puti ng nyebe. Sumigaw siya, "Guro!" Naging malungkot ang ekspresyon ng matandang propeta. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ang binata. Ang kanyang lakas pa lamang ay kayang saktan si Heath na siyang pinakamalakas sa kanila sa ganitong antas. Naghahanap. Kamatayan. Matigas na sabi ng binata habang nakatitig kay Heath. 2,427. Naghahanap. Ng kamatayan. Pagkasabi pa lang ng binata na may pulang mata, ang kanyang Saint Origin na may Devil Chi ay biglang lumabas mula sa kanyang mga kamay bago ito naging isang nakakatakot na espada na may 3 talampakang haba. Tiningnan niya si Heath nang may intensyong pumatay, naghahandang patayin si Heath. Biglang may narinig na boses mula sa kabong kahoy sa lambak. "Tia! Sino ang dumating? Bumalik na ba sina tatay at ang iba pa?" Maya-maya ay lumitaw ang isang batang babae. Ang batang babae ay mukhang mga 10 taong gulang, ngunit ang kanyang anyo ay maganda na. Hindi mahirap isipin na tiyak na magiging isang maganda siya paglaki niya. Matagumpay na nakuha ng batang babaeng lumitaw ang atensyon ng binata na namumula ang mga mata na kanina ay papatayin sana si Heath. Hindi. Bagamat pansamantalang ligtas si Heath, hindi niya maiwasang matarante nang makita niyang inililipat ng binata ang atensyon sa dalaga. "Vilma!" Sigaw ni Brianna. Hindi niya inaasahan na magmamadaling lumabas ang batang babae sa oras na ito. Ang batang babaeng nagmamadaling lumabas ng kabong kahoy ay walang iba kundi ang anak nina Alvin at Kelly, si Vilma. Swoosh! Parang dalawang bugzo ng hangin, agad na lumipad ang matandang propeta at si Brianna at sinangga si Vilma, pinuprotektahan ito na parang mga lobo na nasa hustong gulang na pinuprotektahan ang kanilang mga anak. Para kay Brianna, si Vilma ay pamangkin niya. Walang duda na kusang loob niyang iaalay ang kanyang buhay para iligtas si Vilma. Kung tungkol naman sa matandang propeta, si Vilma ay anak ng pinuno ng sekta ng 7 Absolute. Dahil inialay niya ang kanyang buhay sa sekta ng 7 Absolute, paano siya mananatiling walang ginagawa ngayong nanganganib na ang buhay ng anak na babae ng pinuno ng sekta?
Umalis ka dyan. Paus na sabi ng binata na namumula ang mga mata. Parehong naramdaman ni Brianna at ng matandang propeta ang puwersa mula sa boses ng binata na may pulang mata na pumipilit sa kanila bago sila pinalipad. Mabilis na napanatag ni Brianna ang kanyang sarili kaya hindi siya nasugatan. Sa kabaligtaran, ang matandang propeta na ang cultivation base ay mas mababa kaysa sa kanya ay bumagsak ng malakas sa lupa bago samuka ng dugo. Tiya. Lolo propeta. Sa wakas ay nakabawi na ng katinoan si Vilma sa oras na ito. Ang kanyang parang batang mukha ay lubhang nagbago. Swoosh! Parang isang bugzo ng hangin, ang binata na may pulang mata ay lumitaw sa harap ni Vilma sa isang kisap mata lamang. Si Vilma ay isa lamang batang babae na mga 10 taong gulang. Natural lang na natakot siya nang makaharap ang isang nakakatakot at mukhang lalaki. Nanigas ang kanyang katawan at agad na namutla ang kanyang mukha. Ginoo, isa lamang siyang bata. Ikaw. Nagsimulang magsalita si Heath, ngunit bago pa man siya matapos magsalita, bigla na lamang siyang hinagis ng lalaking namumula ang mga mata. Sa loob lamang ng maikling panahon, nasaktan niya ang 3 tao. Ikaw. May sasabihin sana si Brianna pero pinigilan siya ni Heath sa pamamagitan ng boses. Brianna, mas mabuting obserbahan muna natin ang sitwasyon sa ngayon. Mukhang wala siyang balak pumatay kay Vilma. Sa katunayan, hindi ganoon kalakas ang balak niyang pumatay sa akin noong nakatingin siya kay Vilma. Nang marinig ni Brianna ang mga salita ni Heath, sinimulan niyang pagmasdan ang binata na may pulang mata. Oo nga. Walang anumang balak pumatay ang lalaking may pulang mata nang nakatayo ito sa harap ni Vilma. Maging ang pula sa mga mata nito ay nagsimulang maglaho. Anong ginagawa niya? Nalito sina Brianna, Heath, at ang matandang propeta. Maya-maya, tuluyang nawala ang pamumula sa mga mata ng binata at bumalik sa normal ang kanyang mga mata. Dahil dito pa lang, tila nagbago na siya at naging ibang tao. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang walang pakialam na mukha habang tinatanong niya si Vilma, sino? Sino ka para kay Alvin? May kung ano sa iyo na parang katulad niya. Lalong nalito sina Brianna, Heath, at ang matandang propeta. Hindi nila inaasahan na ang binatang ito na tila may masamang balak ay magtatanong ng ganoong bagay. Nang makabawi si Brianna sa kanyang katinoan, bigla siyang napasigaw, Alvin. Kay kilala niya si Alvin. Dahil ba sa ang mga kilay ni Vilma ay katulad ng kay Guardian Alvin? Natigilan si Heath. Kay kilala niya ang pinuno ng sekta. Maging ang matandang propeta ay naguluhan. Sa anumang kaso, hindi napigilan ng 3 ang buntong hininga sa ginhawa. Tila wala sa panganib si Vilma. Kay kilala mo ba ang tatay ko? Sa una, takot na takot si Vilma kaya't likas na nanigas ang kanyang katawan. Gayunpaman, nawala ang takot sa kanyang puso nang marinig niya ang mga salita ng binata. Ang kanyang mga mata nang tumingin siya sa binata ay ngayon ay naglalaman ng higit na kuryosidad kaysa takot. Daddy. Why kayo po ba ang anak ni Alvin? May anak na ba ang lalaki? Natigilan ang binata. Pagkatapos, nagsimula siyang tumawa. Natural lang naman yan. Tutal, ang tagal na rin naman mula noong huli tayong nagkita. Sino? Sino ka? Paano mo nakilala ang tatay ko? Ang takot sa mga mata ni Vilma ay tuluyang naglaho at ang kuryosidad ay lalong naging malinaw. Kaibigan ako ng daddy mo. Siyempre, kilala ko siya. Tumawa ang binata. Kaibigan ka ba ng tatay ko? Nag-aalinlangang tanong ni Vilma, kung gayon, ano ang pangalan mo? Kahit hindi ko pa nakikilala ang mga kaibigan ng tatay ko, narinig ko na ang tungkol sa kanila dati. Ako si Lizardo. Nabanggit na ba ako ng daddy mo dati? Lumawak ang ngiti sa labi ng binata. Lizardo. Nalito sina Heath at ang matandang propeta nang marinig nila ang pangalan ng binata. Hindi pa nila ito naririnig noon. Maging si Brianna ay hindi napigil ang sumimangot. Hindi pa niya naririnig ang pangalang ito noon. Hindi tulad ni Heath, ang matandang propeta, at Brianna, tuwang-tuwa na bulalas ni Vilma, Lizardo. Ikaw. Ikaw ba si Tio Lizardo? Tio Lizardo, narinig kong pinag-uusapan ka ni tatay.
Sa sandaling ito, tuluyan nang nawala ang takot sa kanyang puso habang nagdadaldal siya, nagkita kayong dalawa sa Iron Blood City sa Cloud Continent. Noong panahong iyon, pareho kayong lumahok sa pagpili sa Iron Blood Soldier Genius Camp, hindi ba? Sinabi sa akin ni tatay na iyon ang unang pagkakataon na nakilala ka niya. Nang marinig ang mga salita ni Vilma, tila nalito ang binata na kilala bilang Lizardo. Iron Blood Soldier Genius Camp, Iron Blood City, Cloud Continent. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, ngumiti siya kay Vilma. Hindi ko inakalang sasabihin ito sa iyo ng iyong tatay. Nasaan na ang iyong tatay ngayon? Pumasok na si Daddy sa Sword Saint Secret Zone, sagot ni Vilma habang nakatingin sa black hole na tila walang katapusan sa kawalan sa malapit. Bahagyang nalulungkot ang makikita sa mga mata niya sa sandaling ito. Sword Saint Secret Zone. Inilipat ni Lizardo ang kanyang atensyon sa black hole sa kawalan. Ito pala ang pasukan papunta sa Sword Saint Secret Zone. Oo, sagot ni Vilma. Pagkasabi ni Vilma, ang enerhiya ni Lizardo na kanina ay kumalma ay muling nag-alab. Natural lang na nagulat si Vilma sa pangyayaring ito. Boom! Boom! Sa isang kisap mata lamang, muling sumabog ang Devil Chi na pinaghaharian ni Lizardo. Ang kanyang mga mata na bumalik sa normal ay muling namula. Isang mabangis na tingin ang makikita sa kanyang mga mata. Tio Lizardo. Nag-aalangan na tawag ni Vilma sa mahinang boses nang makita niyang bumalik na si Lizardo sa dati nitong anyo. Ang tatlong talampakang haba ng talim na iyon na binago mula sa Saint Origin at Devil Chi ay muling lumitaw sa mga kamay ni Lizardo. Patuloy na sumilay ang mga sinag ng espada mula sa dulo nito. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan habang hindi niya pinapansin si Vilma. Nagsimula siyang magsalita sa hindi malinaw na paraan. Hindi pwede. Tila napakahirap para sa kanya na magsalita. Shoo! Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng isang sigaw ng espada habang itinataas niya ang espada para saksakin si Vilma. Hindi. Sigaw ni Brianna nang makita niyang aatakihin na ni Lizardo si Vilma gamit ang kanyang espada. Malaki rin ang ipinagbago ng ekspresyon ng matandang propeta at ni Heath. Kung may mangyari kay Vilma, paano nila ito ipapaliwanag kay Alvin pagbalik niya? Tio Lizardo. Baka sa mukha ni Vilma ang pagka hindi makapaniwala nang makita niyang aatakihin siya ni Lizardo. Hindi niya inaasahan na aatakihin siya ni Lizardo, isang mabuting kaibigan ng kanyang ama, kapag nalaman nitong anak siya ng kanyang ama. Sa sandaling ito napuno siya ng takot at kawalan ng pag-asa, hindi niya maiwasang ipikit ang kanyang mga mata. 2,428. Swoosh! Kumislap ang sinag ng espada na parang kidlat habang bumabagsak ito patungo kay Vilma. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mahinang tunog ng isang bagay na pinuputol. Nanginig si Brianna nang marinig ang tunog. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata, hindi niya kayang panoorin ang nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Malaki rin ang ipinagbago ng ekspresyon ni Heath at ng matandang propeta. Makikita sa kanilang mga mata ang gulat. Hindi tumama ang espada ni Lizardo sa katawan ni Vilma. Sa halip, naputol nito ang ilan sa kanyang buhok. Sa kasalukuyan, hindi siya nasaktan. Umungol. Umungol si Lizardo na parang mabangis na hayop habang namumula ang mga mata. Namumula ang kanyang gwapong mukha na parang nahihirapan sa sarili. Paus niyang sinabi sa putol-putol na mga pangungusap, hindi niya siya maaaring saktan. Batay sa mga salita ni Lizardo, natuklasan ni Heath at ng matandang propeta na tila walang ganap na kontrol si Lizardo sa kanyang mga kilos. Tila may kumokontrol sa kanya. Swoosh! Natigilan pa rin ang lahat ng gumalaw si Lizardo na parang kidlat patungo sa black hole sa kalapit na kawalan. Nakapasok na si Lizardo sa Beyond Heaven Secret Zone. Tio Lizardo. Bulong ni Vilma. Malinaw niyang nakita ang pakikibaka sa mga mata ni Lizardo. Sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na ang taong nagtangkang pumatay sa kanya ay hindi si Lizardo. Malinaw na ang mga kilos ng Diablo na nasa katawan nito. Iyon ang dahilan kung bakit may dalawahang personalidad si Lizardo. Vilma. Sigaw ni Brianna sa tuwa at ginhawa nang matuklasan niyang ligtas si Vilma.
Paanong hindi siya makakaramdam ng tuwa nang makita niyang ligtas ang kanyang pamangkin? Anong nangyari kanina? Parang nagiba na ang anyo ni Lizardo. Hindi, parang sinapian siya. Nang mamula ang mga mata niya, parang mas demonyo siya kaysa tao. Nagtinginan sina Heath at ang matandang propeta habang nag-uusap. Akala nila ay hindi kayang malampasan ni Lizardo ang kontrol ng Diablo nang tangkain nitong patayin si Vilma. Bukod pa rito, totoo ang balak pumatay ni Lizardo, talagang balak niyang patayin si Vilma. Sino ang mag-aakala na nagawa niyang supulan ang Diablo ng ilang sandali at baguhin ang direksyon ng espada, at sa gayon, nailigtas ang buhay ni Vilma? Paano naging ganito si Tio Lizardo? Nag-aalalang tanong ni Vilma nang marinig niya ang pag-uusap ni Heath at ng matandang propeta. Nakita niyang wala sa mabuting kalagayan si Lizardo bago ito umalis. Bagamat may conclusion na siya sa kanyang isipan, gusto pa rin niya ng kumpirmasyon. Kumunat ang noo ng matandang propeta habang nagtatanong, "Little Vilma, narinig mo ba talaga ang tatay mo na nagsasalita tungkol sa kanya? Talaga bang taga Cloud Continent siya?" "Oo." Tumanggaw si Vilma. Nabanggit ni tatay si Tio Lizardo ng ilang beses noon. Sinabi pa niya na si Tio Lizardo ang matalik niyang kaibigan at ang pinakamalaking panghihinayang niya ay ang hindi niya pagkikita ni Tio Lizardo pagkatapos niyang umalis sa Cloud Continent. Hindi na nakita ni tatay si Tio Lizardo simula noon, hindi ko inaasahan na bigla na lang susulpot si Tio Lizardo rito. Oo. Paano niya nalaman na pupunta rito? Nalito ang matandang propeta, si Heath, at si Brianna nang marinig nila ang mga salita ni Vilma. Natural lamang, hindi nila inisip na nagkataon lamang na lumitaw si Lizardo sa lugar na ito. Malawak ang Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Bagamat hindi naman imposibleng may aksidenteng makatagpo sa lugar na ito, ang makilala rin ni Alvin ay isang malaking pagkakataon lamang. Ang paglitaw ni Lizardo rito ay may kaunting kinalaman sa legacy blood pool na dinala sa kanya ni Little Gold noong sila ay nasa Land of Exile. Bagamat napatalsik siya mula sa pool nang pumasok siya rito, sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang siksik na enerhiya ng espiritu roon. Nag-iwan ito ng malalim na impresyon sa kanya. Pagdating pa lang ni Lizardo sa kanlurang rehiyon sa Upper Province, agad niyang naramdaman ang parehong siksik na enerhiya ng espiritu mula sa pasukan ng Beyond Heaven Secret Zone. Kung siya ay ganap pa ring tao, maaaring hindi niya ito naramdaman. Gayunpaman, dahil siya ay naging isang demonyo dahil sa chi deviation, malinaw niya itong naramdaman. Kaya naman, dali-dali siyang sumugod dito. Matapos kumpirmahin ni Vilma na wala sa kontrol niya ang mga kilos ni Lizardo, tumingin siya sa matandang propeta at nagtanong, "Lolo Propeta, magiging maayos ba si Tio Lizardo?" Malinaw na makikita sa mga mata niya na inaasahan niyang bibigyan siya ng katiyakan ng matandang propeta at sasabihing magiging maayos din si Lizardo. Dapat ay ayos lang siya. Sagot ng matandang propeta, dahil nakakakontrol pa rin siya, parang matagal na siyang ganito. Patuloy niyang inalo si Vilma. Sa makatuwid, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Sige. Gumanda ang pakiramdam ni Vilma matapos marinig ang mga salita ng matandang propeta. Pagkalipas ng 3 araw, 3 hindi inanyayahang panauhin ang dumating sa lambak na ito sa bundok na may yelo. Bakit kayo nandito? Nagulat ang matandang propeta nang makita niya ang 3 hindi inanyayahang panauhin. Ang 3 hindi inanyayahang panauhin na ito ay walang iba kundi ang 2 maliliit na sawa at maliit na gintong daga na kanyang nakilala noong huli. Noon, inutusan ng matandang propeta si Heimdall na kunin ang 3 ito at iwan sila sa ibabang lalawigan ng Dao Marshall Saint Land. Ginawa niya iyon dahil hinulaan niya na magkakaroon sila ng hindi inaasahang pagkikita sa ibabang lalawigan. Bagamat hindi siya lubos na sigurado kung ang hula ay ganap na tama, nagpasya pa rin siyang sumugal at inutusan si Heimdall na ilabas sila. Tutal, magtatagumpay lamang ang isang tao sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran. Matandang lalaki. Tinitigan ng batang nakasuot ng gininto ang damit ang matandang propeta at nagtanong, "Bakit mo inutusan si Heimdall na ipadala kami sa mababang lalawigan na puno ng mga demonyo? Plano mo ba kaming patayin?" Sina Munting Ginto, Munting Itim, at Munting Puti ay bumalik sa mataas na lalawigan 3 araw na ang nakalilipas.
Sa pamamagitan ng network ng panektik ng mga anak ng pulang alikabok, nalaman nila ang maraming bagay na hindi nila alam. Isa sa mga bagay na kanilang natuklasan ay ang matandang propeta ang nag-utos kay Heimdall na ipadala sila sa mababang lalawigan. Natural lamang, alam din nila na ginawa iyon ng matandang propeta dahil hinulaan niya na magkakaroon sila ng isang hindi inaasahang engkwentro sa mababang lalawigan. Gayunpaman, nagalit sila na hindi man lang sila kinausap ng matandang propeta tungkol dito at basta na lang sila itinapon sa mababang lalawigan ng walang anumang paliwanag. Dahil dito, bukod kay Little Gold, maging si Little Black ay malamig na nakatitig sa matandang propeta. Si Little White na ang pinakamainit ang ulo sa tatlo ay nakatitig din sa matandang propeta ng may kaunting puot. Mukhang tatlo sa inyo ang nagkataong nagkaroon ng hindi inaasahang engkwentro sa Lower Province, di ba? Bagamat hindi inilabas ng tatlo sa kanila ang kanilang lakas, malabo nang masabi ng matandang propeta na mas lumakas sila batay sa paraan ng kanilang pagdadala ng kanilang mga sarili. Ang Lower Province. Isang hindi inaasahang engkwentro. Pagsisising sabi ni Little Gold, anong hindi inaasahang engkwentro ang meron sa Lower Province? Ano? Ibig sabihin ba nito ay hindi nagkataong nagkita kayong tatlo? Nabigla ang matandang propeta. Nagsimula siyang bumulong sa sarili, huwag mong sabihing nagkamali ako sa panghuhula. Natural lamang na may mga panganib sa pagpapaali sa kanilang tatlo. Hindi sigurado kung magkakaroon sila ng hindi inaasahang pagkikita. Kaya naman, nang marinig ang mga salita ni Little Gold, inakala ng matandang propeta na nagkamali siya. Sa sandaling ito, si Vilma na nakatayo sa gilid ay nagsalita. Pasaway niyang sinabi, "Hoy! Ang cute-cute mo talagang bata. Paano ka naging bastos?" Matatanda si Lolo Propeta, hindi mo siya dapat pagsalitaan ng ganyan. Nagsalita siya sa tono na parang isang matandang nagtuturo sa isang nakababata. Vilma. Babala ni Brianna. Maaaring hindi alam ni Vilma na malakas si Little Gold, ngunit malinaw niya itong nararamdaman. Kaya naman, dali-dali niyang binalaan si Vilma. Sino ka, munting bata? Naiinip na tanong ni Little Gold habang lumingon kay Vilma. Kumunat ang noo niya at nagbabantang sinabi, mabuti para sa iyo na huwag makialam sa usapin natin at ng matandang propeta. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.